May bahay po kaming pinagawa pero inuupahan namin ng lote na binenta ng may-ari sa iba na wala kaming alam. Willing naman kaming bilhin ng lupa pero sa iba niya inalok. Paano po yung bahay namin? Pwede po ba namin ito pabayaran sa nakabili o sa dating may-ari ng lupa? So unang-una, alam niyo po meron po tayong tinatawag na sa umiiral na batas na right of first refusal. Para po ito sa kung merong mga may lease o lalo na po ito kung meron kayong may bahay na nakatayo doon sa lupa, no? May right of first refusal, dapat po ay tinanong muna kayo kung gusto niyong bilhin yung lupa. In fact, pwede niyo pong i-challenge yung sales na naganap doon sa owner at doon po sa pinagbentahan niya. Kasi nga po pwede niyong i-assert na meron po akong right of first refusal, meron po kaming right of first refusal dahil kami po ay meron na pong lupa, ay meron po kaming bahay na nakatayo dito sa lupa ninyo, no? So, definitely po, meron po kayong karapatan na dapat po kayo muna ang unang inalok, no, ng lupa. At kung meron lamang pong disagreement, saka lamang po, pwedeng ialok ng magmamayari ng nagmamayari ng lupa yung kanyang lupa doon sa ibang tao, definitely. So, pwede niyo pong i-challenge yung sales ng owner po ng lupa at nung pinagbentahan niya. Pero kung kayo naman po ay okay na doon, no, at talagang okay na yan, pwede niyo po, definitely, pwede niyo pong singilin ng reimbursement yung pong nagmamayari ng lupa or yung pinagbentahan niya. Pero in this case po, yung nagmamayari ng lupa ang dapat pong hingan nyo ng reimbursement. Dahil malamang, noong binenta niya yan, na take into consideration na niya, yung presyo ng inyong property or the fact na mayroon na pong improvements yung kanyang lupa. Eh, hindi naman po natin pwedeng alisin yung bahay sa lupa. No? Definitely, hindi po pwede kasi masisira po yung bahay kapag kaalisin po yan. So in this case, meron tayong principle na tinatawag sa property, no, sa law on property, that the accessory follows the principal. In this case, ang accessory po ay yung bahay at yung principal po ay yung lupa dahil hindi nga po natin pwedeng alisin yung bahay doon sa lupa, no? So talagang walang choice yung nagmamayari ng bahay kung hindi sumunod doon sa nagmamayari ng property. But again, like I said, no, alam nyo, pwede nyo pong singilin, yun pong nagbenta ng lupa dahil definitely na-factor in na niya yung fact na mayroon pong bahay na doon. Baka po hindi niya po dinisclose doon sa pinagbentahan niya ng lupa na hindi po siya yung nagpatayo ng bahay, no? At hindi siya yung nagmamayari ng bahay. So in that case, no, pwede niya pong habulin yung pong nagmamayari, yung nagbenta po ng bahay, no? O sa akin nga, in the same manner, pwede rin pong i-question yung bumili kasi hindi naman siya nag-due diligence para makita na ma-check na ako, iba naman po yung nagmamayari pala ng bahay doon po sa nagmamayari ng lupa, no? So in that case, so again, pwede niyo po sigurong singilin kung halimbawa pong nakumpleto na po yung documentation and all at na-transfer na po yung ownership, singilin niyo po yung nagmamayari ng, yung bago nagmamayari o yung pinagbentahan and then pwede rin naman pong siya yung maningil doon sa nagmamayari ng lupa, no? Na nagbenta doon sa kanya dahil nga po binenta without the knowledge na iba pala yung nagmamayari ng lupa, kayo po pala at hindi po pala kasama yung sa kasulatan, no, sa kanilang contract of sale. So definitely ang malinaw lang pong nakasagutan, pwede po kayong maningil doon po sa nagbenta ng lupa or sa pinagbentahan ng lupa, no. In fact, like I said earlier, pwede nyo nga pong i-challenge yung sales na nangyari between them dahil wala pong pag-comply doon sa right of first refusal na dapat po ay binigay sa inyo bilang nagpatayo po ng bahay doon sa lupa na pagmamayari ng another person na nagbenta.